Magandang araw sa ating lahat. Ito may i-share ako sa inyo paano mag-repair ng LED bulb. I-plug in natin, tingnan natin anong sira nito. Plug in sa power source. Ayan, hindi umilaw yung bulb. Ibig sabihin, ito ay sira. So tanggalin muna natin mula sa power source. Pagkatanggal natin mula sa power source, tanggalin natin ang bulb mula sa bulb socket. Pagkatanggal mula sa bulb socket, tanggalin natin itong part na nandito, hugutin lang, yan. Ingat lang po tayo na hindi mag-crack yung plastic na yon. Tapos, gagamit ako dyan ng LED TV backlight tester para malaman kung okay pa ba yung ibang LED o light emitting diode at malaman din natin kung ilang LED ang sira. So, i-plug in ko lang itong backlight tester. Turn on ko. Yan naman po ay gumagana. Ngayon, sa pagtesting ng LED, paano ba malalaman kung okay pa ang LED o hindi na? Kung okay ang LED, yan po ay iilaw. Iilaw yan kung nasa tamang polarity ang paglagay ng test prod. So, kung negative, black test prod ang ilagay, positive ay red test prod ang ilagay dyan sa LED terminals. Kagaya nito, ayan, umilaw, ibig sabihin, okay yan. Sunod na LED, umilaw din, yan ay okay. Sunod na LED, red test prod sa positive, black test prod sa negative. Ayan, umilaw din, ibig sabihin, okay ang LED na yan. Ito, i-testing din natin, black sa negative, red sa positive. Ayan, hindi umilaw. Anong number ba yan ng diode? Diode 6. So, tatandaan natin, diode 6 ang hindi umilaw. Testing natin ulit, wala. Hindi talaga umilaw. Tapos, itong sunod na diode, okay naman. At ito, D4, okay naman. Ito, testing natin, okay naman din. Ito din, dito, parang na-testing na natin, yan, okay na yan. So, ang napansin ko dito, habang nagtetesting tayo ng okay na diode, nagkakaroon siya ng voltage na nasa 8.1 volts, ano? At dito ulitin natin ang D6, wala talaga. So, ibig sabihin, itong D6, dahil ito ay open, hindi na complete yung pagdaloy ng kuryente dito sa LED bulb. Yan ang nagiging dahilan bakit hindi na ito umiilaw. So, ang sunod na gagawin natin dyan, ito po. Tayo po ay magkakabit dyan ng resistor. So, ito. 100 ohms resistor yung ikakabit natin dyan. Okay. Bali, yan. Ikakabit lang natin ng parallel dyan sa diode number 6 o sa LED 6. Ayan. Bali, ganyan yung kanyang connection. So, kakaskasin natin ang circuit board dyan para sa positive at saka negative. Tapos, ihihinang natin. Ayan, o. Nakaskas na po natin yung para sa positive side at saka negative side. Lalagyan natin yan ng hinang, ganun din ang resistor, lagyan ng hinang, tapos i-kukonekta natin yung resistor parallel sa diode number 6. Ngayon, bakit resistor ang gagamitin ko dyan? Para yung amount ng current na dadaloy sa circuit ay ganun pa rin. Hindi siya lalampas doon sa required na amount ng current ng circuit. Kasi pag i-short circuit natin yan, ibig kong sabihin, pag idugtong lang natin yung positive at saka negative, opo, iilaw yan. Pero madaling masira din yung ibang LED. Kasi nga, lalampas doon sa amount ng current na dadaloy sa circuit.
So, para hindi lumampas yung amount ng current na dadaloy sa circuit, resistor yung gagamitin natin. Ngayon, bakit 100 ohms resistor ang gagamitin natin dyan? Kasi ayon sa aking calculation, nung nagtetesting ako dyan ng LED na mga gumagana, yung kanyang nagiging voltage ay nasa 8.1 volts. Ngayon, nung tiningnan ko yung kung ilang watts ang LED bulb na ito po ay nasa 7 watts. Dahil 7 naman yung LED na naka-install dito, sa aking pagkakaintindi, bawat LED ay 1 watt. Nung kinalculate natin ang value ng resistance gamit ang formula na R is equals to V squared divided by P, tapos sinubstitute natin ang values na 8.1 squared divided by 1. Ang lumabas ay meron tayong 65.61 volts divided by 1 at ang naging resistance ay 65.61 ohms. Ngayon, dahil wala akong available na resistance na 65 ohms, kahit na 68 ohms wala ako nun, yung available lang ay itong 100 ohms na resistor. Yan po ang aking ginamit dito. So, ang importante naman dyan ay yung resistor na ipapalit mo ay mas mataas doon sa calculated resistance value, para hindi tumaas yung kuryente na dadaloy sa circuit at maiwasan ang pagkasira agad ng LED. Dito, ihinang ko yung resistor parallel dyan sa sira na LED. So, ayan, nilalagyan ko ng hinang yung aking soldering iron. Medyo pasensya na kayo dyan sa aking pagkakahinang dahil mababa yung wattage ng soldering iron na ginagamit ko dyan. Yan po ay nasa 30 watts lang. So, kaya hindi siya masyadong umiinit. Medyo natagalan tayo dyan. Ngayon, ihinang naman natin yung kabilang terminal. Naayos lang natin. So, at least na ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko sa pag-repair ng LED bulb. Ako po talaga ay hindi nagpa-practice noong short circuit lang yung LED. Kasi nga, masisira din kaagad yung ibang LED na okay pa. Mas mainam itong resistor ang gagamitin kasi at least mintinado pa rin yung amount ng current na dadaloy dito sa circuit. Ayan. Medyo hindi maganda yung pagkakahinang ko dyan kasi nga mahina yung wattage nung soldering iron na aking ginagamit dyan. So, ayan, nahinang na natin yung 100 ohms resistor. Ayan po. Sunod na gagawin natin ay i-testing natin ito ulit. Okay, i-plug in ko. Tingnan natin kung successful ba itong ating ginawa. Ayan, umilaw na yung LED bulb. Ilagay lang natin itong cover para hindi masyadong masilaw. Ayan o. Okay na ang LED bulb. So, ang ginawa natin dyan, tayo po ay nagparallel ng resistor. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan. Tayo po ay nagparallel ng resistor doon sa sira na light emitting diode o LED. Nung maikabit natin yung resistor, ayan, gumana na ulit ang LED bulb. Okay? So,
Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan nyo naman ito, paki-like and share. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat po.